Mahalagang paalala, bago panoorin, tandaan na ito ay isang video na batay sa nobela, kaya't magpo-focus ito sa mga kapanapanabik na kaganapan sa kwento. Ang mga imahe ay para lamang sa ilustrasyon. Sana ay masiyahan kayo sa panonood. Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at i-share ang video para suportahan ako. Sunod-sunod na pagyanig sa espasyo ang naramdaman habang ang mga disipulo ng Mu Xizong at Jian Shenzong ay bumalik sa entablado ng labanan. Nang makita ang bihirang pagkakataon ng pagkakasundo sa pagitan ng matuwid at demonyong sekta, lahat ay napuno ng damdamin. Tila, kahit na matuwid o demonyo, mayroon pa ring pagkakatulad ang dalawang panig. Malakas na inanunsyo ng hukom na elder, sa pagkakataong ito, sa labanan ng hamon ng Middle Three Sects, ang Mu Xizong ay nagpadala ng 9 na tao, 8 ang nasugatan. Ang Jian Shenzong ay nagpadala ng 10 tao, 10 ang nasugatan. Kaya, ang Mu Xizong ang panalo. Agad na umalingaw-ngaw ang palakpakan, lahat ay nagsitayuan. Sa labanang ito, ang dalawang sekta ay lumaban ng marangal. Ang pagkapanalo ng Mu Xizong ay marangal din ang kabayanihan at pagpapahalaga sa isa't isa ng dalawang sekta ay lalong nagpakita sa lahat kung paano maaaring magsama ang matuwid at demonyong landas. Kasabay nito, si Zhu Fan ay lalong naging sentro ng atensyon. Siyempre, ito ay dahil ang pagkapanalo ng Mu Xizong ay lubos na dahil sa taong ito na nag-iisang bumago ng sitwasyon. Ang kanyang lakas ay tunay na kahanga-hanga. Sa huli, nagpakita pa siya ng awa. Ang 10 taga-Jian Shenzong ay hindi naman dahil dito ay napahiya, na lalong nagbigay respeto sa kanya. Hanggang dito, naunawaan na ng lahat na ang walang kapantay na ekspertong ito ng Mu Xizong ay hindi isang sukdulang masamang tao na walang batas. Hindi lahat ay kanyang pinahihirapan. Tumingin si Chu Qingcheng kay Zhu Fan at marahang sinabi, "Nakita niyo ba? Ang taong pinahahalagahan niya, kahit nakalaban, ay makakatanggap ng kanyang respeto. Ito ang kanyang prinsipyo, sa loob ng maraming taon, hindi nagbago." Noong nasa 100 Pil Assembly. Nang marinig ito ng mga babae, nagulat sila at sabay-sabay na tumingin kay Zhu Fan, puno ng paghanga ang mga mata, at marahang tumango. Tumingin ang hukom na elder sa langit at bahagyang ngumiti. "Hahaha! Marami pa tayong oras ngayon. Kung gayon, inaanunsyo ko, magsisimula na ang kompetisyon ng Upper Three Sects. Inaanyayahan ang mga disipulo ng 3 malalaking sekta na pumasok sa entablado." Lahat ay lalong nasabik at nagkagulo. Ang labanan ng Upper Three Sects ay sa wakas magsisimula na. Kumpara sa labanan ng Lower Three Sects at Middle Three Sects, ang pagtutuos sa pagitan ng mga disipulo ng Upper Three Sects ang tunay na kapanapanabik. Ang dalawang panig na ito ay tiyak na hindi magkapantay. Ito ang labanan sa pagitan ng mga pinakamalakas na kinatawang disipulo ng West Prefecture sa hinaharap. Paanong hindi masasabik ang lahat? "Tayo na sa entablado, junior brother." Inunat ni Wu Qingqiu ang kanyang likod sa tabi ni Yelin na naiinip na naghihintay. "Pagkatapos nating ayusin ang dalawang sektang iyon, magiging laban na natin ni Zhu Fan." "Sobrang nasasabik na ako." Walang magawang sinabi niyan mo, Yelin, "Hindi ko alam kung gaano kakalakas, pero kung gusto mong madaling ayusin kaming mga taga Mo Yanzong, hindi iyon madali. Hindi ko iniisip na ayusin kayo. Gusto ko lang kayong itabi para hindi makaistorbo sa aming dalawa," mapanghamak na sabi ni Yelin, saka tumingin kay Zhu Fan. "Teka, malapit na kaming maglaban, hindi pa kami formal na nagkakakilala. Pupunta muna ako para batiin siya." "Hahaha." Pagkasabi noon, naglaho si Yelin, nagulat si Yan Mo dahil sa sobrang bilis ni Yelin kanina, kahit siya ay hindi na malayan ang pagbabago bago ito biglang naglaho. Lumingon siya kay Wu Qingqiu. Ngunit si Wu Qingqiu ay mapait lang na ngumiti at umiling, na tila sinasabing, "Ngayon alam mo na kung gaano nakakatakot ang junior brother kong ito, di ba?" Nagsimula nang pumasok ang mga disipulo ng Upper Three Sects. Si Zhu Fan at ang mga taga-Jian Shenzong ay bumalik sa kanilang pahingahan. Bago umalis ang grupo ni Wen Tao, tinitigan pa rin nila si Zhu Fan ng mga matang puno ng diwa ng pakikipaglaban,
na nagbigay kay Zufan ng pakiramdam ng pagkawalang magawa ngunit may pag-asa rin. Hindi niya alam kung anong sorpresa ang dadalhin ng 10 taong ito sa susunod nilang paghaharap. Sa landas ng paghahanap sa dakilang dao, ang magkaroon ng isang grupo ng mga baliw sa martial arts na tulad nila na sumusunod sa likuran para itulak ka ay maituturing na isang biyaya. Dahil ang panahon na walang kalaban ay napakalungkot. Nang maisip ito, biglang nanginig si Zufan at nagmamadaling tumingin sa direksyon ng Tai King Zong, hinahanap ang binatang nagpanginig sa kanyang puso sa takot. Ngunit palingalinga siya, hindi niya ito makita. Bigla, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Zufan. "Magaling ang ginawa mo." Siyang siya. Iyon, tinapik ang balikat ni Zufan, sunod-sunod ang papuri. "Noon, natakot talaga ako na hindi ka magpapakita ng awa. Buti na lang, may rason ka pa, alam mong kailangan pa ng ating sekta ng panahon para umunlad. Sa ngayon, hindi dapat makipag-away sa middle three sects. Kung hindi, kapag nagkaroon ng alitan ang dalawang sekta, dagdag pa ang Tian Xingzong na nakaaway na natin, magiging napakagulo. Sa pagkakataong ito, nagkaroon tayo ng utang na loob sa Giant Shenzong. Baka sakaling maging magkaalyado pa tayo." "Hahaha. Ang isip mo talaga ay napakatalas. Karapat-dapat kang ang tawaging Butler Zhu." Ngumiti si Zufan at walang magawang bumuntong hininga. Sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng akala. Hindi siya ganoon karami mag-isip. Pagkatapos ng Shuanglong meet, aalis na siya sa Musizong, bakit pa siya mag-isip ng ganoon karami? Nagpakita siya ng awa sa 10 iyon dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkakaugnay, hindi niya kayang saktan sila. Dahil sa katauhan ng 10 iyon, tila nakita niya ang anino niya noon. Huwag isipin na dahil nag-reincarnate siya ay naging madali na ang lahat, umaasa sa 9 Serenity Secret Records, sa kanyang talento sa formation, alchemy, cultivation techniques, at martial skills kaya naging maayos ang lahat. Ngunit ang mga ito ay dahil din sa naipon niyang kaalaman mula sa nakaraang buhay. Sa mundong ito, sino ba ang ipinanganak na mayroon na ng lahat? Sino ba ang walang mga pagsubok na kailangang lampasan? Ang nakaraang buhay niya ay tulad din ng mga sinaksitian niya ngayon, hakbang-hakbang na nangangapa, alam na hindi magagawa ngunit ginagawa pa rin hanggang sa huli. Tulad ng isang kilinlin, papasok-labas sa bingit ng kamatayan bago umakyat sa trono ng pinuno ng 8 emperors. Ito ay isang maliit na bahid ng kabaitan na natitira sa ilalim ng sukdulang kalupitan ng matandang demonyo. Bigla niyang naalala ang mga sinabi niyang siya noon, naramdaman niyang may punto ito. Maraming kaibigan, maraming daan. Kahit naalis siya sa sekta pagkatapos nito at wala ng ugnayan, kung sakaling magkaroon siya ng problema sa hinaharap at kailangan ng tulong, ang mga pagkakaibigang binuo niya ngayon ay maaaring magamit. Nang maisip ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Zufan. Tila mayroon pa siyang pangakong hindi natutupad. Agad siyang tumingin sa itaas ng mga manonood. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang lugar ng Mohanzong. Sumigaw si Zufan, elder yang siya. Ngayon, gagawa ako ng kaibigan para sa ating sekta. Sa hinaharap, kahit na magsanib pa ang Tian Xingzong at Suan Tianzong laban sa atin, hindi tayo matatakot. Sumunod siyang siya sa tingin niya, at nagliwanag ang kanyang mga mata, lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Nagmamadali siyang tumango. Mabuti, mabuti. Bilisan mo. Bata ka, mapagkakatiwalaan ka talaga gumawa ng bagay. Haha! Lumapit si Zufan sa harap ng dalawang magkapatid na Han, may pag-aalala sa mukha. Second Young Master Han, Third Young Master Han, kamusta na po ang inyong kuya? Nagulat ang dalawa, mapagbantay na umatras ng 2 hakbang. Nang makitang si Zufan ito, nagmamadali silang yumukod bilang paggalang. Nag-aalala ka pa, Brother Zhu. Sa ngayon, ang kuya namin ay walang malay pa rin, ngunit wala na siya sa panganib. Ha? Kung gayon, mabuti. Tumango si Zufan, saka naglabas ng maliit na porselanang bote at iniabot. Ito ay isa 0 grade spirit pill, sanglingdan. Nakakagamot ito ng spiritual soul.
Dalhin niyo ito para gamitin ng inyong kapatid, makakabalik siya sa dati niyang kalagayan. Nagulat ang dalawa, ngunit hindi malaman kung bakit, ang kanilang mga mukha ay napakakakaiba. Gusto nilang tanggapin ngunit hindi maglakas loob, nag-aalangan. Naramdaman ni Zufan na kakaiba ito, tatanungin na sana niya ng isang malakas na braso ang biglang umakbay sa kanya. Brother Zu, huwag mong sisihin sila kung hindi nila tinanggap ang iyong spirit medicine. Dahil tinanggap na nila kanina ang aking 11 grade spirit pill, Hanyuandan. Sinabi ko sa kanila, ang tao ay hindi dapat masyadong sakim. Dahil ayos na ang kuya nila, hindi na dapat tumanggap pa ng gamot mula sa iba. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zufan, puno ng pagkabigla ang mukha. Kailan pa nagkaroon ng tao sa likuran niya na hindi niya man lang namalayan? At saka, mula sa taong ito ay may kakaibang enerhiya na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Lumingon si Zufan. Nakita niya ang dalawang mata na nakatitig sa kanya. Sa loob ng mga mata nito, isang kakaibang apoy ang kumislap at agad na nawala. At tila bilang tugon, sa mga mata ni Zufan ay kumislap ang isang berdeng liwanag. Brother Zu, ngayon lang tayo formal na nagkakakilala, ha? Ako si Yelin, disipulo ng Tai King Zong. Malapit na tayong formal na maglaban. Tunay na nakaka-excite ang labanan sa pagitan ng mga tagapagmana ng Saint Beast. Mahinahong sabi ni Yelin, ang mga matang nakatingin kay Zufan ay puno ng mapanghamong kahulugan. Tagapagmana ng Saint Beast. Hindi mapigilang. Manliit ng mga mata ni Zufan, tiningnan niya si Yelin at hindi maiwasang matulala. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya sa mortal realm ang pangalang Saint Beast. Dagdag pa, nang sabihin ng taong ito ang dalawang salitang tagapagmana, ang enerhiya sa loob ng katawan nito ay nagkaroon ng kakaibang resonance sa loob ng kanyang katawan. Lahat ng mga senyales ay nagpapakita na ang taong ito ay isa ring cultivator na nakakuha ng pamana ng Saint Beast. O sabihin na nating, siya mismo ay isang Saint Beast tulad ni Little Sun. Nang maisip ito, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Zufan. Kung ang taong ito ay may pamana ng Saint Beast, kung gayon, katulad lang siya nito, kabilang pa rin sa kategorya ng tao. Ngunit, kung siya rin ay anak ng Saint Beast, hindi ba't pareho lang sila ni Little Sun? Nang maisip ang nakakatakot na lakas ni Little Sun, hindi mapigilang huminga ng malalim ni Zufan. Ay! Bakit ka ganyan? Kahit sino pa ang guro mo, ikaw at ako ay parehong uri ng tao. Hindi mo dapat ako katakutan ng ganyan. Tila nakita ang pag-aalala sa mukha ni Zufan, hindi mapigilang ngumiti ng bahagya si Yelin at mahinahong nagsabi. Kumunot ang kilay ni Zufan, pinag-isipang mabuti ang kahulugan ng mga salitang ito. Isang uri ng tao. Kung gayon, malamang tao rin siya. Mabuti na rin yon, kahit papaano, ang lakas niya ay hindi siguro kasing abnormal. Ngunit, nang makita ni Zufan ang kanyang cultivation level, hindi niya maiwasang mapabigat ang loob. Huaxurium First Stage. Kung pareho silang may pamana ng Saint Beast, ang cultivation niya ay mas mataas ng isang antas kaysa sa kanya. Ito ay napaka-disadvantageous. Kumulot ng malalim ang noo ni Zufan, tahimik na hindi nagsasalita. Nang makita ito ni Yelin, hindi niya maiwasang mang-asar. Brother Zu, hindi ba't napakaastig mo kanina? Bakit ngayon na nakita mo ako, ni isang salita ay wala kang masabi? Huwag mong sabihing natatakot ka. Pero walang dahilan. Ang mabangis na hayop ay mahilig makipaglaban, paanong ang tagapagmana ng Saint Beast ay madaling matatakot? Teka, sino ba ang guro mo? Nakita ko ang iyong purple lightning kanina, huwag mong sabihin di. Ang mga salita ni Yelin ay puno ng sukdulang pang-inis, ngunit narinig ni Zufan ang malalim na pagtatanong. Pagkatapos, hindi siya sumagot kundi binalikan ito ng tanong. Kung gayon, Brother Ye, sino naman ang iyong guro? Ako ang unang nagtanong sa iyo. Sagutin mo muna ako, saka kita sasagutin. Hindi pa huli. Nanlaki ang mga mata ni Yelin, umiti ng mapaglaro. Hindi mapigilang umiti at umiling ni Zufan, tumangging magkomento. Sa mga araw na ito, nakipaglaban na ako ng ilang beses.
Sino ang guro ko, hindi mo ba makita? Hindi mapigilang manginig ng kilay ni Yelin, tinitigan ng malalim si Zufan, saka muling bumiti, tumangging magkomento. Tama, sa mga nakaraang araw, nakipaglaban si Zufan ng ilang beses at nagpakita nga ng ilang mga natatanging pamamaraan. Nahulaan na ni Yelin ang 8 hanggang 9 na bahagi nito. Ngunit, ang mga pamamaraan ni Zufan ay sobrang halo-halo. Habang nanonood si Yelin, lalo siyang nagugulat, lalo siyang nalilito. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan sa puso. Ang batang ito, kaninong Saint Beast kaya ang pamana niya? Bakit minsan lakas ang ginagamit para manalo, minsan naman gumagamit ng purple lightning? Ano naman yung void vibration? Ang ganitong uri ng divine ability ay tiyak na hindi pamamaraan ng alinman sa 5 great Saint Beasts. Ngunit tiyak na hindi ito mas mababa kaysa sa pamamaraan ng Saint Beast. Sa isang iglap, nalito rin si Yelin kaya sinubukan niyang magtanong. Ngunit hindi niya inaasahan na itong si Zufan ay sobrang maingat, walang inilalabas na kahit ano. Kaya't nang asar siya ng matagal, ni katiting na impormasyon ay wala siyang nakuha. Napuno siya ng inis, walang magawang bumuntong hininga. Nandito na ba lahat ng disipulo ng Tai Qinzong? Biglang sumigaw ng malakas ang hukom na elder mula sa gitna ng entablado. Lumapit si Wu Qingqiu, magalang na yumukod, saka lumingon kay Zufan sa mga manonood, at ibinaling ang tingin kay Yelin, sumigaw, "Junior brother. Magsisimula na ang laban, hindi ka pa bababa?" Walang magawang nagkibit balikat si Yelin, hindi nasisiyahang umuso, saka tumingin kay Zufan, ngumiti ng mapaglaro, kumislap ang berdeng liwanag sa kanyang mga mata. "Brother Zhu, itago mo lang. Pagdating ng laban natin, tiyak na mahuhulaan ko kung sino ang nasa likod mo. At saka, yung tungkol sa alchemy at formation setting, dapat alam mong hindi ako nagbibiro." Pagkasabi noon, umikot si Yelin at sa isang iglap ay nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa harap na siya ni Wu Qingqiu, tuloy-tuloy ang pagtawa. Ang bilis! Hindi mapigilang manliit ng mga mata ng lahat nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang matakot sa puso. Ang mga matang nakatingin kay Yelin ay puno ng pagkabigla. Kahit ang dalawang exalted, sa sandaling ito, hindi mapigilang manginig ang mga mata. Nagpakita ng kakaibang liwanag. Ang bilis ng batang ito, natatakot akong nalampasan na niya ang dapat na level ng Huaxu Realm, mahinang sabi ni Exalted Heiran habang hinihimas ang balbas. Nang marinig ito ni Exalted White Brows, marahan din siyang tumango. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Zufan patungo kay Yelin, hindi mapigilang ngumiti ng bahagya. Mukhang sa Shuanglong meet na ito, maraming mga pambihirang talento. Yilad, hindi ba't ito ang gusto natin? Ha? Bahagyang ngumiti ang dalawang exalted, nagkatinginan at masayang tumango. Tinitigan ng malalim ni Zufan ang direksyon ni Yelin, seryoso ang mukha, tahimik na inoobserbahan siya. Gusto niyang makita kung anong kakayahan ang taglay ng tagapagmanang ito ng Saint Beast. Hindi katakataka na pagpasok pa lang niya sa Shuanglong Yuan ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Iyon pala ay dahil sa resonance ng enerhiya sa pagitan ng mga Saint Beast. Ngunit habang pinag-iisipang mabuti ni Zufan ang pinagmulan ni Yelin, lumapit sa kanya ang dalawang magkapatid na Han, yumukod at nagsabi, paumanhin, Brother Zhu. Kanina narinig niyo rin, binigyan niya kami ng gamot para sa sugat ng aming kuya, at sinabihan kaming tanggihan kayo, kaya ayos lang, hindi niyo na kailangang sabihin, naiintindihan ko lahat. Nagpo-provoke lang siya sa akin, gustong patunayan na ang kaya kong gawin, kaya niya rin, at mas magaling pa. Parang dalawang mabangis na hayop na nagkita, nagpapakita ng ngipin at galing. Hindi ko ito papansinin. Sa halip, ang pagkain ni Brother Han ng 11 Yi-grade spirit pill ay natural na mas mabuti kaysa sa aking 10 Yi-grade spirit pill. Basta't gumaling siya, ayos na ang lahat. Bahagyang ngumiti si Zufan, mukhang mabait habang tumatango. Nang marinig ito, biglang nagliwanag ang mga mata ng dalawa, puno ng pasasalamat na tumingin kay Zufan, yumukod. Si Brother Zhu ay tunay na mapagbigay, hinahangaan ka namin.
Noong una, nagduda pa kami kung may kakayahan ba si Brother Zuo na iligtas ang aming kapatid kaya tinanggap namin ang gamot ng iba. Tunay na kahiyahiya. Brother Han, hindi na kailangang sabihin yan. Ang pagliligtas ng tao ang pinakamahalaga. Ang mga bagay tulad ng dangal ay hindi gaanong mahalaga. Basta't si Brother Yunfeng ay maayos na gumaling, ako ay masisiyahan na. Tungkol naman sa paghanga, ako naman ang labis na humahanga sa katatagan at katapangan ni Brother Yunfeng. Si Zhu Fan ay mukhang humahanga, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala at pagpapahalaga. Nang makita ito ng magkapatid na Han, na antig sila, iniisip sa puso na itong si Zhu Fan ay tunay na malawak ang pag-isip at maunawain. Isang kapatid na maaaring tunay na mapagsabihan ng damdamin, mas mabuti kaysa sa mga mapagkunwaring Ginoo na karaniwang nagpapanggap. Bilang resulta, nag-usap pa sila ng ilang sandali bago dahan-dahang nagpaalam ang magkapatid na Han. Nang makaalis ang dalawa, muling lumingon si Zhu Fan kay Yelin, mapanghamak ng umuso, bumubulong sa puso. "Ile, batang to. Gustong hiyain ako sa larangan ng alchemy." Kahangalan. Ang alchemy ay kasanayan lamang. Kapag nagsanay pa ako, madali lang akong makakagawa ng 11 grade pill. Ang pamumuhay sa mundo, ang pakikitungo sa tao ang mahalaga. Nagbigay ka ng isang bote ng 11 grade pill pero ang dami mong kondisyon. Ituturing lang iyan ang tao na isang transaksyon, ang pasalamatan ka pa ay himala na. Pero ako, ni isang pill ay hindi ko kailangang ilabas, ilang salita lang, nakuha ko na ang pagkakaibigan ng Muhanzong. Ito ang tunay na dakilang dao ng buhay. Ang bagay ay hindi dumating pero ang salita ay nandyan, iyan ay katangahan. Ang bagay ay wala pero ang salita ay dumating, iyan ay kasinungalingan. Ang bagay ay dumating at ang salita ay dumating din, iyan ang tunay na talino. Bata, kahit na Saint Beast pa ang guro mo, sa huli, napaka-immature mo pa. Ile! Hindi mapigilang umisi ng malamig ni Zhu Fan, tiningnan ang anyo ni Yelin, puno ng kumikinang na liwanag ang mga mata. Pagkatapos, itinapon niya ang hawak na bote ng pill at agad itong nawala. Mabuti, nakatipid ng isang bote ng pill. Achoo! Sa itaas ng entablado, ang mga koponan ng 3 sekta ay isa-isang lumalapit para bumunot. Napabahing si Yelin, muntik ng matumba. Walang magawang hinawakan niya ang ilong, nag-iisip sa puso, sino kaya ang nagmumura sa akin? Ngunit nang tumingin siya sa magkabilang panig, wala siyang makitang sinumang kahina-hinala. Tanging isang malaking lalaki sa kabilang panig ang nakaturo sa kanya, habang may sinasabi sa iba, halatang siya ang pinag-uusapan. Sa isang tingin pa lang, alam mong hindi maganda ang sinasabi. Bigla, unti-unting naging madilim ang mukha ni Yelin. Itong disipulo ng Tai Qingzong, ikaw na, paalala ng hukom na elder sa kanya na bumunot. Tumango si Yelin, iniabot ang kamay sa loob, kumuha ng isang pirasong kawayan, at itinaas ito. Numero 2. Siya ang kalaban ko. Sa pagkakataong ito, sigurado na akong mananalo. Bigla, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nagulat si Yelin, tumingin sa direksyong iyon, at nakita niyang iyon nga ang malaking lalaki kanina, na tuwang-tuwa na kumakampay at sumisigaw ng walang tigil. Nang makita ito ni Zhao Dezhu, malakas niyang tinapik ang balikat nito at tumawa. Junior brother, ang swerte mo naman. Nabunot mo ang pinakamahina sa kabilang panig. Sa pagkakataong ito, makakasiguro na tayo ng 2 puntos. Siyempre naman. Ako ay nasa Huaxu Realm 4th stage, siya ay kararating lang sa Huaxu Realm. Kung hindi pa ako manalo, wala nang hustisya sa langit. Ha! Ang malaking lalaki na iyon ay sobrang nasiyahan din, tuloy-tuloy ang pagtawa. Nang makita ito ni Wu Qingqiu, walang magawang umiling siya at mumiti. Bobo at inosente. Kung si Zhu Fan ang halimaw sa Mo Xizong, si Yelin naman ang halimaw sa kanilang Tai Qingzong. At ang dalawang halimaw na ito ay may isang pagkakatulad, napakagaling magpanggap. Kaya naman ang mga biktima ay madaling nahuhuli. Dahan-dahang lumapit si Yelin sa harap ng malaking lalaki,
malamig ang mukha, mahinahong nagsabi, "Uy, kanina, pinagtatawanan mo ba ako?" Ano mayon? Ang kagalang-galang na Tai King Zong, ang pinakamalakas na sekta sa Siam, sa pagkakataong ito na sumali sa kompetisyon, mayroon pa palang isang disipulo na kararating lang sa Huaxu Realm. Ang ganitong linok, paano karapat-dapat sa titulong pinakamalakas sa Siam na sekta? Mapanghamak na umuso ang malaking lalaki at tumawa ng malakas. Nang makita ito ni Zhao Dezhu, walang kamalay-malay na idinagdag pa, "Uy, huwag ka nang makipagtalo. Hindi mo ba nakita ang bilis niya kanina? Hindi naman siya walang ibang maipagmamalaki, di ba? Hoy, senior brother! Ang entablado ay maliit lang, gaano man kabilis siya, saan siya makakapagtatalon? Baka naman gusto niyang gamitin ang kanyang galing sa group battle. May punto ka nga. Kung sa group battle ay may isang maliit na daga na tumatakbo kung saan-saan, nakakainis nga talaga. Ha? Ang dalawang iyon, isang nagsisimula, isang sumusunod, todo ang pang-aasar kay Yelin nang marinig ito, kumibot ang mukha ni Yelin, malamig na ngumiti. Kung gayon, ang mabunot mo ako ay napakalaking swerte, hindi ba? Hindi nga ba? Kung gayon, mabuti, gaya ng nais mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yelin, kumislap ang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata, galit na tumalikod at umalis. Nang makita ito ni Wu Qingqiu, walang magawang bumuntong hininga. Hay, batang ito. Kasunod noon, ang labanan ng Upper Three Sex ay nagpasya sa unang round ng mga laban sa pamamagitan ng palabunutan. Tai Qingzong laban sa Qian Dizeng Yizong. Ang unang laban ay individual battle, at ang unang sasalang ay ang labanan ng dalawang leader ng koponan. Sa panig ng Tai Qingzong ay si Wu Qingqiu, na may cultivation level na Huaxu Realm 6th stage, kilala bilang ang walang kapantay na eksperto at numero unong henyo ng West Prefecture. Samantalang sa panig ng Qian Dizeng Yizong, ang lumabas ay si Zhao Dezhu, na may cultivation level na Huaxu Realm 5th stage, na mula ulo hanggang paa ay naglalabas ng liwanag ng katuwiran. Parehong yumukod ang dalawa bilang paggalang. Pagkatapos, bahagyang umiti si Wu Qingqiu. Brother Zhao, pakiuna na. CJ. Salamat, Brother Wu. Hindi mapigilang umiti ng bahagya si Zhao Dezhu, umikot ang mga mata, biglang gumawa ng hand seal at nagpakawala ng isang palad, sumigaw, quasi-heaven rank martial skill, Tian Dixuan Huang Palm. Boom! Sa isang iglap, nagbago ang hangin at ulap sa pagitan ng langit at lupa. Malakas na hangin ang umihip sa lahat ng dako. Isang malaking selyo ng kamay na kulay lupa, na tila kayang basagin ang langit at lupa, ang bumagsak ng malakas sa ulo ni Wu Qingqiu. Mayroon itong pakiramdam na nais siyang durugin at gawing abo. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilang magulat at masabik ang mga manonood. Sa puso nila, humanga sila. Karapat-dapat ngang labanan ng mga eksperto ng Upper Three Sects. Sa unang galaw pa lang, mayroon ng ganitong lakas na kayang yumanig sa langit at lupa. Lalo na si Zhao Dezhu, tunay ngang isang kilalang henyong disipulo sa Upper Three Sects, hindi nabubulaanan ang kanyang reputasyon, pambihira ang kanyang mga galaw. Kahit ang dalawang exalted, nang makita ang galaw na ito, hindi mapigilang magliwanag ang mga mata, inilabas ang listahan. Hahaha! Magaling ang laban. Brother Zhao, tunay ngang may kakayahan ka. Hindi na sayang ang ilang araw kong masusing paghahanda. Nang makita ito ni Wu Qingqiu, hindi rin niya mapigilang tumawa ng malakas, tuwang-tuwa, na tila nakatagpo ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa buong West Prefecture, sa mga kasing edad niya, marahil wala pang 3 tao ang makakalaban sa kanya. At si Zhao Dezhu ay isa sa kanila. Ngayon, ang paghaharap ng dalawa ay tunay na nagparamdam sa numero unong henyo ng West Prefecture na ito na hindi na sayang ang kanyang pagpunta. Kaya, habang tumatawa ng malakas si Wu Qingqiu, mabilis siyang gumawa ng hand seal. Qingqian Beiri, Teilun Zuan. Whoosh! Umikot ang dalawang kamay ni Wu Qingqiu sa harap ng kanyang dibdib. Isang hindi nakikitang umiikot na plato ang lumitaw sa harap ng lahat.
Kahit hindi ito nakikita, malinaw na nararamdaman ng lahat ang malakas na enerhiyang walang tigil na umiikot sa platong iyon. Simula, pagpapatuloy, pagbabago, pagtatapos. CJ. Sumigaw si Wu Qingqiu, iwinasiwas ang kamay, at ang umiikot na plato ay biglang tumama paitaas sa malaking selyo ng kamay. Saan man ito dumaan, ang malakas na hangin nagwawala ay hinihigop papasok, nagiging isang malinis na agos na walang tigil na umiikot. Sa huli, ang umiikot na plato at ang malaking kamay ay marahas na nagbanggaan. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, nabasag ang malaking palad, at pagkatapos ay tuluyang naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Tanging ang umiikot na plato ang patuloy na umiikot, palaki ng palaki, ngunit palabo ng palabo. Sa huli, naging isang malinis na hangin ito at naglaho, nag-iwan ng isang maliwanag na kalangitan. Magaling! Isang galaw na Qingtian Bairi. Sa loob ng galaw na ito ay pinagsama ang dao ng langit at lupa. Si Wu Qingqiu ay tunay niyang karapat-dapat na numero 1 henyo ng West Prefecture. Mukhang hindi nga siya simple, malalim ang kanyang pangunawa sa dakilang dao ng cultivator. Humanga si Exalted White Brows, dahan-dahang binuksan ang listahan, ngumiti ng bahagya habang itinataas ang panulat, bumubulong, ang dalawang ito ay orihinal na mga taong may pambihirang talento, kilala sa lahat ng dako. Ngayong nagkita sila, hindi na nagkamali ang inaasahan. Pareho silang maaaring mapili. Ngunit, bago pa maisulat ni Exalted White Brows ang pangalan ng dalawa, dahan-dahang iwinasiwas ni Exalted Heiran ang kamay at mumiti. Huwag munang magmadali. Hintayin nating matapos silang lumaban bago sabihin. Panoorin muna natin ang palabas. Ha! Hindi mapigilang matigilan ni Exalted White Brows, sinulyapan si Exalted Heiran, at hindi mapigilang umiling at tumawa, pinapagalitan, ikaw na matandang ito, tumanda ka na, mahilig ka pa ring manood ng gulo. Ni katiting na ito ay hindi mo pinapalampas, ha? Brother Zhao, ngayon, ako naman ang atake. Salagin mo ito. Sandali. Si Wu Qingqiu ay mukhang nasasabik at handang sumubok. Ngunit, nang handa na siyang umatake, nagmamadaling iwinasiwas ni Zhao Dezhu ang kamay, ngumiti ng bahagya, magalang na yumukod. Si Brother Wu ay may pambihirang talento, ako, si Zhao, ay hindi talaga makakapantay. Hindi ako nangangahas na ituring ang sarili kong kalaban niyo. Sa pagkakataong ito, sumusuko na ako. Ano? Hindi mapigilang manigas ng mga mata ni Wu Qingqiu, nanginig ang katawan, biglang natulala. Pagkatapos, mabilis na naging madilim ang kanyang mukha, galit na tumingin kay Zhao Dezhu. Brother Zhao, anong ibig sabihin nito? Ha? Si Brother Wu ay may mataas na lakas, ako ay humahanga at kusang loob na sumusuko. Sana ay huwag nang mang-pressure pa si Brother Wu. Yumuko si Zhao Dezhu, magalang na nagsabi. Nang masabi ito, hindi mapigilang magulat ng mga manonood. Isang galaw pa lang ang nagawa ng dalawa, paano sila ganoon kabilis nagpasya ng panalo at talo? Hindi man lang nila nakita. Bahagyang nanginig ang kilay ni Wu Qingqiu, lalong lumalim ang galit, naggangalit ang mga ngipin. Brother Zhao, ang galaw mo kanina, natatakot akong 5 bahagi pa lang ng lakas mo ang ginamit mo. Bakit ka ganoon kabilis sumuko? Brother Wu, nagbibiro ka. Kanina, ginamit ko na nga ang quasi-heaven rank martial skill, ngunit wala pa ring nagawa kay Brother Wu. Ang pagkakaiba sa pagitan nating dalawa ay napakalinaw na. Ayoko nang sayangin pa ang oras ng lahat. Pagkasabi noon, nagmamadaling tumalikod si Zhao Dezhu, tumingin sa hukom na elder, yumukod. Elder, kusang loob akong sumusuko. Pakihatulan na po. Malamig siyang sinulyapan ng hukom na elder. Hinaplos ang balbas, mahinahong nagsabi, kanina, isang galaw pa lang ang nagawa ninyong dalawa, hindi pa makita ang panalo at talo. Hindi kaya gusto ni Elder na makakita ng dugong dumanak at buhay na mawala bago ituring na may panalo at talo. Ngunit hindi pa natatapos ang hukom na Elder, nagmamadaling sumingit si Zhao Dezhu. Hindi mapigilang umubo ng bahagya ang hukom na Elder, iwinasiwas pa rin ang manggas, malamig na nagsabi, kahit hindi ko makita ang panalo at talo,
dahil ikaw na mismo ang sumuko, hindi ko na kailangang humatol pa. Unang laban ng individual battle sa pagitan ng Tai Qingzong at Chen Dizhenyizong, panalo ang Tai Qingzong. Hush! Nang masabi ito, nagkaroon ng kaguluhan sa entablado. Nagkatinginan ang lahat, hindi maintindihan. Paanong ang dalawang kararating lang naglaban, wala pang nakikitang anuman, ay sa isang iglap ay nagpasya na ng panalo at talo. Kahit tayo ay hindi nakita, paano nila nalaman ang panalo at talo? Puno ng pagkalito ang mga mata ng lahat. Tanging ilan lang ang nakakita ng dahilan sa likod nito. Ang mga matang nakatingin kay Zhao Dezhu ay puno ng pamamaliit. Ile! Gusto nilang mag-ipon ng lakas para mangibabaw sa Mu Shizong at Jian Shenzong. Hindi mapigilang umubo ng bahagya niyan mo sa gilid, nanonood, mapanghamak ang mukha, mumuso. Itong Chen Dizhenyizong, karapat-dapat din bang mapabilang sa upper three sects? Tangina, nakakainis. Ang mga disipulo sa tabi ay hindi naintindihan. Nagmamadaling nagtanong si Yumei, senior brother, ano ba talaga ang ginagawa niya? Hindi mo pa ba nakikita? Ang estratehiya ng Chen Dizhenyizong sa pagkakataong ito ay partikular na nakatuon sa challenge competition. Kaya ngayon, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang lakas, iwasan ang pagkakaroon ng mga nasugatan, para maiwasan ang individual battle ng Jian Shenzong at ang group battle ng Mu Shizong. Kumislap ang liwanag sa mga mata niyan mo, malamig na nagsabi. Ngunit sa ginagawa nilang ito, kahit na maganda ang kanilang kalkulasyon, nawala naman ang pinakapangunahing katangian ng isang cultivator, ang lumaban sa langit, malampasan ang hirap at sumulong. Ang ganitong uri ng oportunismo, natatakot akong matagal nang nagpagalit sa dalawang exalted. Malamig na ngumiti si Anmo, lumingon sa direksyon ng dalawang exalted sa pinakamataas na bahagi ng viewing platform. Sumunod din ang tingin ng ibang mga disipulo, at nakita nga nila ang madilim na mukha ng dalawang exalted. Ang paggamit ng mga patakaran, pag-aayos ng mga tropa, ay parehong estratehiya. Ngunit ang oportunismo, ang paggamit ng maliit na talino para kalkulahin ang malaking karunungan, ay isang problema sa prinsipyo. Huminga ng malalim si Exalted Heiran, malamig na nagsabi, itong si Zhao Dezhu ay napakatalino, ngunit sa sobrang talino, nawala na ang pundasyon ng dakilang dao. Kahit ang mga taga-middle three sects ay alam na ang pinakamahalagang katangian ng isang cultivator ay ang pagtitiyaga, ang walang tigil na paghahanap sa dakilang dao. Siya ay isang henyong disipulo ng upper three sects, ngunit gumagawa ng ganitong uri ng detalyadong pagkalkula. Ano ang pinagkaiba niya sa ordinaryong tao sa sekular na mundo? Tama ka. Kanina, ako nga ay masyadong nagpadalos-dalos. Buti na lang hindi ko pa siya naidadagdag. Ang taong ito ay nahuhumaling sa kasikatan at yaman, mahirap nang makawala sa pagiging mortal. Hanggang dito na lang siya. Walang magawang bumuntong hininga si Exalted White Brows, umiling, kinuha ang listahan, at isinulat lamang ang pangalan ng isang tao, Wu Qingqiu. Hanggang dito, si Zhao Dezhu, ang numero 1 henyo ng Chen Dizhenyizong, ay tuluyang nawalan ng karapatang mapili para sa Shuanglong Yuan. Ngunit si Zhao Dezhu sa entablado ay hindi alam na natanggal na siya sa listahan. Magalang pa rin siyang yumuko kay Wu Qingqiu at bumuntong hininga. Brother Wu, kahit hindi tayo maglaban, alam naman ng lahat na ako ay hindi talaga kalaban ni Brother Wu. Kaya, sa kaunting lakas na ito, mas mabuting gamitin ko na lang ito sa pagpuksa ng demonyo at pagtatanggol sa matuwid na landas. Pareho tayong kabilang sa matuwid na landas, marahil maiintindihan ni Brother Wu ang aking pinagdadaanan. Naiintindihan ko ang Tamo. Nanlaki ang mga mata ni Wu Qingqiu, bihirang magmura, galit na kinagat ang ngipin. Sa isang labanan, kung hindi mo ibubuhos ang lahat, hindi lang ito insulto sa kalaban,
kundi kahihiyan din sa sarili mo. Hindi ka nakarapat-dapat na maging isang cultivator. Ang makipaglaban sa iyo, nasusuka ako. Kung ganito lang, mas gugustuhin ko pang hanapin ang panganay na yaong master ng Muhan Zong o si Wen Tao ng Jian Shen Zong para makipagpalitan ng kaalaman. Ile! Iwinasiwas ang manggas, galit na bumaba si Wu Qingqiu. Huminga ng malalim si Zhao Dezhu, walang magawang umiling. Narinig ang mga buntong hininga ng mga tao sa mga manonood tungkol sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng pagiging nag-iisa sa mundo. Bumalik siya sa pwesto ng Tian Dizeng Izong. Isang grupo ng mga sipsip ang agad na lumapit para aliwin siya. Senior brother, huwag kang magalit. Ang ginawa mo ngayon ay para mapigilan ang paglaganap ng demonyong landas, iniisip mo ang pangkalahatang sitwasyon. Paano nila maiintindihan ang iyong pinagdadaanan? Tama ka. Sila, bilang mga sekta ng matuwid na landas, ngunit hindi makilala ang tama sa mali, kasama pa ng mga masasamang tao ng demonyong landas. Hindi tulad ni Senior Brother na malinaw ang hangganan sa demonyong landas, malinaw ang pagkakaiba. Si Senior Brother ang tunay na huwara ng disipulo ng matuwid na landas. Sila ay mga peking matuwid na landas lamang. Tiningnan ng malalim ni Zhao Dezhu ang lahat, hindi mapigilang marahang tumango, bumuntong hininga. Kayo lang ang nakakaintindi sa akin. Huwag kayong mag-alala, kahit nasiraan nila ako, hamakin nila ako, kaya ko pa ring tiisin. Sa pagkakaroon ni Zhao Dezhu, tiyak na mapoprotektahan ko kayo. Hu! Sumigaw ang lahat, sunod-sunod na sumuporta sa kanya. Pagkatapos, tulad ng naunang plano, kung makakakuha ng puntos sa laban, gagawin ang lahat. Kung hindi, magtitipid ng lakas, umakyat. Kumilos ng 2 beses at agad na sumuko. Ang Tai Qingzong ay isang sekta ng matuwid na landas, karaniwan ay hindi pumapatay. Hanggat hindi tayo susuko, hindi masyadong bababa ang puntos. Kahit na sa huli ay nasa ilalim pa rin tayo ng upper 3 sects, basta't mapigilan natin ang Mo Zong at Jian Shen Zong, panalo na tayo. Patuloy na nagbigay ng mga tagubilin si Zhao Dezhu sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya sa malaking lalaki kanina. Junior brother, ang susunod na laban ay ikaw at ang pinakamahinang bata sa kanila. Ang Tai Qingzong ay malakas, lahat ng disipulo ay mga eksperto na nasa itaas ng Huaxu Realm 3rd Stage. Ang batang iyon ay kararating lang sa Huaxu Realm. Kahit na medyo abnormal ang bilis na ipinakita niya kanina, hindi ba't ang iyong spiritual soul ay espesyalista sa pagkontra sa bilis? Ito ay talagang pagbibigay ng puntos sa iyo. Dapat mong masigurado ito. Ngumisi ang malaking lalaki, lumingon sa direksyon ni Yelin, puno ng pamamaliit ang mukha. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng oras, tiyak na alagaan ko siya ng husto. Ibabalik ko ang dangal para kay Senior Brother. Ngunit, hindi niya alam na si Yelin sa sandaling ito ay madilim din ang mukha na nakatingin sa kanya, may kaunting hinanakit na bumubulong sa bibig. Nya. Naglakas loob kang murahin ako. Murahin ako. Samantala, si Zufan, ang tunay na dahilan kung bakit napabahing si Yelin, ay komportableng nakaupo sa mga manonood, nasasabik na naghihintay sa laban ng matinding karibal na ito.